clear ang principle sa Bible. Seek ye first the kingdom of God. Pag itagaan ka, guide, mag-join na sa redemption, mag-conflict. Okay. Sige. Ano nga itong gawin now? Madipinta sa laptop? Madipinta sa suggestion? Madipinta sa experience ng others? Ang tingin mo pang Diyos. Wow! Nagalipag-lipag. Bye-bye, Philippines. Magdipinta ka, copy ka? Or, pwede man na, kan man na, kung ihatag sa lugar. Kung ang desire sa heart mo, Lord, give me a foreign man in a white. Inang kulot mo, gae ko black na tatlo. Gae ko negro. Sige. Pag nag-faithful ka sa God, tagaan ka. May isa ka babae. Nabasaan ko sa libro ba? Babae na faithful, ginadvisean siya. So, ilan ang edad? Sometimes, pag ang edad mo nagkasaka na, kabangan ka, sabi ko, ang with Jesus guys, cool na yan, cool. Basta nagagbugbog, mag-wrong na siya. Basta nagagbugbog, wrong na. Do not make a decision kung nagagbugbog. Ano, mag-age ka na 28, 29, sinisan mo ito, wala na, 30. Ano? So, 30, tingnan mo yung pangdamit. Ay, kay ka-old man, ginasirado ang liking, haba ang banyo, i-change ko, pataason, i-open. Oh, so marami naman, hello, good evening. Oh, surprise ka. Boom na, away. Worldly way na. Ganda siya, tama? Mag-upo sa siya, ganyan naman. So, tingnan nga na, ikwit-kwit. Akit bang ka? Kung na. Careless ka mamaya. So, marami ng kwit sa'yo. Careless ka. So, pag-old na, bug. Pag mag-30 na, bug. Pag mag-30 na, bug. Kahit janitor na lang, wala kinsang professional na kitser mag-work. Janitor na lang. Janitor na lang sa mall. Yung nagpaganyan lang. Ano daw? So, sabi sa babae. Do not mag-cool ka lang, relax. Yung like, mag-pray ka lang sa God. So, yung ginawa niya, nagbili siya ng pants. Depende sa pants, ha? Ang pants na gusto mo, gusto mo Ario G. Ragged, inang maumpor siya ng suksok ni Brian, yan, maong isuksok na. Meaning, ina nga tao, kuha na siya, inang pala sayaw sang, kung gusto mo inang pants nga tapos kay Glenn, mga jeans, tao na siya nga formal, nga daw teacher mag-iyo. Kung gusto mo, malaman mo sa way, sa clothes, sa gamit, sang pants. Malaman. Kung player, so, nagpili siya doon, ginghang niya sa iyarong, gihangir niya. So, nag-pray na siya. Relax lang, hindi ka magpabahan. Relax. Pray siya. Lord, I hang a pants here. Wala siyang tao, pants lang binhang ko. Ikaw, maghanap siyang tao, ipasok mo sa dilan ko. Mauna sa akong asawahon. So, wala siya nagkanto sa laptop. Wala siya nakinig sa suggest. So, may dilan ko dito. Ihang ko dito sa robe ko. Pag mag-pray ako, Lord, I hang a pants here. You gave me a man inside a pants. He will be my husband. Ginhingi, God gave, ang mata mo naghanap, na ginsuggest ang iba, ay mag-wrong na siya. Dito.
Duranting na. Pag late na ba yan, hindi na mga pag nakasal na makasal na dalaon na doon sa abroad, hindi na pwede nga mag-divorce o maghanap sa iba. Change na pagka, no, hindi na pwede. Anak. God gave in. How? Nag-coincide na siya sa Holy Spirit. Mag-coincide na siya sa ginabasa mo sa Bible. So, inang duha, Bible and the Spirit, not mas sila magkakita. So, sure na siya, bali, proof, evidence na hindi napakinggan ko, hindi nabasa ko, tama siya, kay nag-jive sila, nag-shoot completely. Oh. Tanan na desire na ang Holy Spirit sa imo, pagising mo, ang imo steps, hindi ka nun. Mag-guide na siya. Kung ano ang imo desisyon, kung anong imo course na kuaon, kung ma-do what now ka today, mag-guide siya. He will guide. Saan na siya makita? Ang verse? John 7. Ang culture sa other countries different sa Philippines. Diba ko na? Ha? O nanganong ka kay masyak ikaw. Ang isa ka culture na different doon, sa other countries, bawal sa school mag-pray kag magbasa sa Bible. Bawal. Sa una, before sang gamay ka ba, okay na siya. Now, ang mga tao suggested them Satan. Sa school, bawal na Bible. Bawal mag-pray. Liberal na. Mau na nga masyaktas. Dito sa Dipay, nag-pray pa. Pero doon sa other countries, sa Australia, sa US, sa school mag-pray, magaling ka principal. Ang galing ka, stop ka na teacher. Okay na, ha? Ano sabi na? Bibles aren't allowed in school. Okay? Di sign tabi, sign. Bibles are not allowed in school anymore. Sa una, allowed. Now, new culture. Awal na. But are encouraged in prison. Please. Ginbawalan sa school, ginapermit nila sa prison house. Wrong. Late na. Kung ginpermit nila sa school, sana ang person wala na prison. Masya ka doon. Other countries, different ang culture. Tama ang mga culture dito sa Philippines. Sa Philippines, ang maraming nga culture, ang mga boys, at ang mga man, very clean ang mukha. Nagapang barbas. Doon sa Saudi, sa Africa, pag wala ka sang barbas, bakla ka. Munang culture nila doon. Ha? Nga ang mga tao doon, mga boys, balbas na doon nga. Balbas, sirado, complete. Mata na lang makita, eyes na lang ang wala sang hair. Maglakaw-lakaw sa dalan. Basta dito. The same sa animal. Pag makita ka, na-clean ikaw, nagapang-shave ka, bakla. Amo na nga ang mga tao doon, may cottage ako sa Laguna. Pagpunta niya doon, sirado na. Pagtingin sa imo, kung man ikaw nga may balbas ka, himan na siya, strong man. Handsome na. Pero diri ang Pilipino, kaya wala gapang balbas, bakla na. Iripo na nila. Ito atong teacher si Lisa Labis. Pag ang boy doon nga diri ang Pilipino magato doon nga wala sa balbas, ang mga bakla doon ripon ka.
Highlight nila na the woman ka, ay kiripon ka. So kailangan masak ikaw ang mga boys doon. Balbas sirado. Kay kaalamig man sa ila doon. Munang nga kailangan nila ang balbas. Uber. Munang nga kung mag-inom sila sang beer, na-adari. White. Right? Kasi, lahat mo kung na, right? Ma-culture shock ka. Different. Different ang ways. Saan na siya? Next. So, late na siya. Late. Muna ng mga other countries. Kung dito ka na-develop sa Philippines, ma-surprise ka. Different. John 7. Yan. Okay. Itong sinasabi ko na hindi na-emphasize sa kuna. Sabi natin, Bible ang mag-guide sa atin. Sabi, Bible is the guide. Bible is the light and the lamp on our feet. Pero may naapadig isa. The Holy Spirit was given mag-agree sa what is written in the Bible. Sabi ni Jesus, pagtapos ng feast, Jesus said, in a loud voice, He announced it. Verse 37, the last day of the feast came. It was the most important day. Jesus hanapin niya ang pinaka-important day. And Jesus proclaimed, on that day, Jesus stood up. Hindi na siya nagpunta sa taas. Stood up. And said, loudly strong, i-announce niya, whoever is thirsty. Na-feel mo nga thirst ka? I like to marry. I like to wear a beautiful dress. I like to graduate in the MI. I like mga thirst na siya. I like to eat. Thirst mga. Whoever is thirsty may come to me and drink. And if anyone believes in me, mag-believe ka sa akin, you drink me, you drink what I give you, Holy Spirit, there will be rivers that will flow. Ano flow? Kung flow hindi lang nag-leak sa water. There is a force, by force, strong current, a river that flow. Hindi nakasang river na may force. Ganyan. Ang river sa Laguna, sino ka sa Laguna? Ang river sa Laguna, hindi mo makita ang current, nag-amo. Hindi mo makita ang nag-move. Ito yan. Ang beautiful na river, na makita mo na sisig mo matanaw. Sabi niya si Seth, rivers of living water will flow out of their heart. This is what the scripture say, verse 39. Ano to daw? Si Jesus kung mag-teach, ginagamit niya sa symbols. Sa verse 39 says, Jesus was talking about the Spirit. That Spirit had not yet been given to people because Jesus had not been raised from glory. But later, those who believe in Jesus will receive what? Bible ka na, Bible hub. Pag-receive mo kay Jesus, will receive the Spirit. So, dalawa na. Ang Bible at ang Spirit. Ang beauty sini, ang Bible, general, sometimes ang guidance nila buo. Wala sang definite inang specific na guide, wala. Dito, specific daily. So mag-click na siya. There are in the Bible guidance na malabo, kay buo siya. Great. Dito, i-complete na sa Holy Spirit, kitagaan na ka. Kung mag-click sa doon. Anong ibig sabihin? What Jesus said? Sino man accept kay Jesus, have ka ng Spirit.
And then when you have a living water that will flow in you. So, ang flow, where the water flow, mauna siya ang guide sa Spirit sa ilo. Sundan. Do not get out. Kaya kung mag-get out ka, dry. Kaya ano, so, follow. Next. Wait. Okay. So, clear na to. Ang Holy Spirit na gin-accept nimo, ang problem kung hindi ka daily, morning, evening, kabasa sa Bible, malito ka. After reading Bible mo, tingnan ng Holy Spirit, mag-complete na siya nga guide. So, ito now, ang vision ni Ezekiel, Elijah. Ezekiel. Okay? Sabi nito, then he brought me back to the door of the temple, and behold, water was issuing from below the threshold of the temple towards the east. Sa east. Itong east. East. Ang sun nag-rise sa east. Ito ang south, ito ang north. Ito ang east, ito ang west. Ito. So, dito ang flow ng water. Ang flow ng water going east. Why east? Ano east? Ang Bible nagsasabi na sa east. Palagi, ang guidance ng Holy Spirit, ang direction niya, east. Because, naa sa east, God's glory is there. Hindi sa south, not sa north, not sa west, sa east. Meaning, when the Holy Spirit guides you, ang meaning sila, always, the end, you will glorify God. Not that you will glorify the Spirit. Palagi, pag nag-follow ka, ang direction sa Holy Spirit, always, i-lift niya si Jesus. Ang glory sa God. The end is to glorify God. Ang purpose na we were born on earth to glorify God. So when you follow the Holy Spirit, tama. Kung magganto ka sa laptop, destroy ka. Kung mag-follow ka sa iya, glory of God. In the end, you will praise God in your life. Your life will praise God. You will honor Him. You will lift Him up. Ako na minings na. What is this here? For the temple faced east, the water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. Altar. Nagkako ng water. Balik doon sa east. So, itong altar. Asa ang south? South, north, west, east. So, pag ganyan niya, nag-flow sa south. Sunda. Kaya ang India is to glorify God. Ipakita ko sa iyo ang east, ano sa Bible ang sinasabi sa Bible sa east. Next. Verse 2, then he brought me out of the way of the north gate and led me around the outside outer gate that faces towards east. And behold, the water was trickling out on the south side of it. Ganyan, trickling, gabuga. Hindi slow. Gabuga. Itula ka, slow. Next, verse 3.
The direction of the flow always points to the glory of God. Basta islam na siya. So, ang meaning, kung sundon mo, kung marunong ka na mapakinig sa Holy Spirit, ang i-guide niya sa iyo, in the end, mag-glorify ka. Wow. Tingnan ka sa tao, wow, successful ka ba? Nakamili ka po nila. Now, improve ng imo life. Hindi. Ang end sa imo decision, people will praise the Lord. We give the glory to God. Wow. Hindi ikaw ang kita. Ang nakita ang glory sa God. Ma-praise sila. Dahil ang life mo nag-glorify sa God. Next. So, sa Ezekiel 43:1 ay ito, Isaiah says, follow by the flow of the river ends upon glorifying God. And not only glorifying God, there is healing and blessing. When God gets the glory, you will be fed, you will be healed, you will be given life. Dahil nagsunod ka sa Holy Spirit, the end is not only that God gets the glory, God is glorified, you are healed, you will be victorious, and you will be successful. There will be prosperity. So God gets the glory. Next. Ezekiel 43. It says here, the man brought me out of the east, of the bright glory of God that Israel delivered out of the east, sounding like a roar, flood of waters, and the earth itself glowed in the bright glory. It looked just like what I have seen. No. Inang word na is, ang is nga direction sa Bible, steady na siya, permanent na, basta is ganit, you will be facing the glory of God. So do not go direction to your south or to your north or to your west. Always west. Ang America west. Follow east. Ay, yun sila. Glorifying God. Next. Then, my mission, God will mission. If we are faced with the glory of God and there will be healing and blessing, God will not give it to you immediately. God will measure you. So, tingnan natin doon sa verses na yan, your assignment, basahin niyo yan. If you follow now the river, first, pag-follow mo ang river, pag-Michigan, first ang water na sa angkol. A-C-T-E-L. Angkol, TL mo na ka may bukol dire. TL mo na may bukol dire. Naku sa chicken fry. Yan ang sulat. Ang water, kung awa pa ng water, ang blessing na controllable. So, pag ang water na sa angkol, kan baka freely move, you can walk on the water kung ang water, ang deep niya, ganyan lang. Ang paa mo, nagpastalada siya. So, easy mag-walk. Tingnan na, try. Kung ang water nagsaka na knee deep, naan na sa knee, naan sa west, walk back. Kay hard. God, meaning God will bless you, dapat marunong ka mag-control. He will not give it to you immediately, dapat i-test ka muna sa Lord. God will not give you a blessing na ang blessing mag-lead sa imo nga ma-full down ka. When God gave you a blessing, He sees to it that He tests you so that you can afford, you know how to handle the blessing. Hindi ka bigla o tagaan ka 1 million. Quick, tagaan ka 1 million. Ganyan ka, mahibad ka, malipong ka. Unti-unti test ka para magbigay siguro, hindi ka pa siya itong story ko sa man. Kaya nagpatad ka sa LATO, delikado yan. Magpatad ka sa luto, tapos nanalo ka.
39 million pagbalita sa news. Si John Iray nanalo 39 million pagkabatikan. So God will not give you a blessing na masurprise ka. I-test ka muna. Now, testing na siya. He will measure the water in your life. Nga makatuntun, ikaw makabuligaw. May itong tao sa neighbor namin sa mga. May tao na nga, kaya rin, nanggaw, pinuti, kami nag-repay ko. Nang namatay siya, kung nag-repay siya. So, ay, luto ko lang. Pag manalo ka na, surprise ka, nang wala mong gintrabahoan, may money nga, patay ka na, ikaw ka na. So, hinawa ko, tagaan ka sa pledge sa Panginoon, dapat i-test ka muna, makakontrol ka, kaya masaka ng model. Saka na siya, saka sa hips. Pag saka ako, maglapaw na siya sa imong ulo, ano ka? Maswim ka na. Ano na ang swimming fullness of the Holy Spirit in you. So, gusto nito, may sealing na. When you receive Jesus Christ, the Holy Spirit is sealing, but He is not controlling you. He controls you when ang water nagsaka na dito, hindi ka na mag-walk, mag-swim ka na. Upod ka na sa iyo. That is the fullness of the Spirit. So, more of that next time. Magsaka na sa waist. Tapos, magsaka pa ang water sa ulo mo. Hindi ka nakawalk. Kung sa waist din pala, hindi ka nakawalk, pero mahirapan ka. Pag magtapaw na, malangoy ka na, fullness of the power of the Spirit in you. Guided. Yes. Sa verse 6, then he led me back to the bank of the river. And as I went back to the bank of the river, ipabalik siya, tapos nag-swim, balik siya doon. Pagbalik na, nakita niya sa starting, naana siya tree, naana sa tree. Sa river bank, naana siya may tree na nilagay. The tree, ang leaves niya for healing, blessing, and we will touch that all at the time next Sunday. Question? You have question? So, ang nakita ko sa study na to, God does not leave us alone. Sige, desisyon na maghanap na lang ng sweetheart mo, mag-desisyon ka, ang kaon mo kung anong pulo sa Kristo. No. May complete na guide ang God. Sa Bible, ang Spirit na binhatag ng mga child. Hindi na siya invicted. Careful. Ako na ang Christian. Itagaan sa Bible, the Bible becomes the guide in practice, in life and in practice, mag-guide na siya. Anything, any subject under the sun, the Bible will tell you. Kung mag-asawa ka, kung mag-divorce ka, the Bible will tell you. We are not left ignorant. Na makapitapi nga lang kung ang world has a strong influence. Amo na nga sabi, sa siya President sabi, careful ka. Pag magpili ka sa iyong friend, careful. Kaya i-influence ka. Tell me your friends and I will tell you the same ka sa iyong friend. Kaya makapin ka sa ilang mga. Ilas way of life. Itiyan mo. So we will end, kung wala kayong question, we will end here. And tomorrow you prepare, next Sunday you prepare, as there will be more studies about the guidance of the Holy Spirit. So, ang sa isip natin ba, kung Bible lang, yun na siya. Pero gitagaan ko na ang Holy Spirit, ano na siya? Inner voice inside. Learn how to hear the inner voice. Kung pakinggan mo na sa akin, mag-silent ka. Kung nag-happy ka, kung nag-aingay ka, hindi mo siya mapakinggan. Kung joyful ka. Kung nasabi din siya, hindi mo siya mapakinggan. Mauna nga, may teaching sa Bible. Kaya nagaling ka sa Bible.